pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maubusan ka, katropa.
Now, Talakayin, biggest destruction of dangerous drugs worth 1 rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Oras alas 9:10 ng gabi, oras sa buong Kapuluan. Sa inyo pong programang Dalo Barangay, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Rosel Lopez at your service, Mr. J sa ating technical side. At pasensya na kayo, no, mga kapatid, mga kabarangay, mga katropa, dahil tayo po ay hindi nakapag-live streaming nitong nakaraang mula 8, no? Hanggang kahapon po, dahil po tayo minilakad po dyan po sa may San Pablo, Laguna. At syempre po mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Sabado, no, ika-11 po ng buwan ng Abril, taong 2026. At syempre po, nako, ano naman nangyayari sa ating bansa? Ay, nako, ha? Meron tayo dyan, kung ipagkukumpara natin, no? Yung pamumuno po ni Manong Lakay, Marcos Sr. at sa pamumuno naman ngayon ni Marcos Jr. Maya-maya lang yan. Merong isang nag-post sa Facebook, no, tungkol dyan. At bukod dyan mga katropa, mga kabarangay, ay yung tungkol po sa issue ng bigas natin dito, no, yung mga imported na bigas, yung mga imported. Ano na ba ang update dyan? Mamaya isasabihin po sa atin, itong si, tawag dito, ni Maralitang Pilipino, no? Si Maralita, no? Yan po ang maghahatid sa atin ng issue na yan. Yung boses ng Maralita, no? Walang iba po kundi si kaagila natin yan, no? Kaya maya-maya po yan, no? Dahil po may problema pa rin yata sa issue ng bigas. At bukod dyan mga kaibigan, ay nagsagawa, no, ng isang press conference ang National Press Club, Meet the Press, no? Forum, no? Kung saan po ay tinalakay nga rito yung issue, no, sa ating transportasyon, issue sa pagtaas ng mga produktong petrolyo at iba pa, no? Mamaya malalaman natin yan at para naman kahit paano malaman nyo, no, na kung ano na nangyayari sa ating bansa. Alam nyo, siyempre mas maganda yung aware at nalalaman ng ating mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po, buti ho ngayon, maging sa Kongreso, sa Senado, ay inilalive na po ang mga talakayan, ang mga Senate inquiry, no, mga issue sa bansa ay tinatalakay na po. At syempre bago tayo magpatuloy, magandang gabi muna sa ating mga kagunners ng Gun Safety Advocates of the Philippines. Siyempre po sa pangunguna ng ating utak, ng ating founder, walang iba kundi si Corixman. Palakpakan mo nga Mr. J. Ayan si Corixman. At siyempre po yung ating mga katropa, yung ating mga kabarangay saan mang sulok ng mundo, sa sulok man ng daigdig, no? Dahil po ang Millennial Online TV ay hindi lang po sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa ay napapanood po tayo ng ating mga kababayang mga OFW, mga bayani ng ating bansa. At hindi lang yan, meron din mga foreigner siyempre. Siyempre ang mga foreigner nanonood rin yan sa mga balita sa Pilipinas, no? Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin na may alas 9:15 na kaagad ng gabi. Bilis.
Tuloy-tuloy tayo, so unahin na natin. Ay, sinasabi ko po sa inyo, mga katropa, mga kabarangay, yung pong pamumuno po noon ni Ferdinand Marcos Sr. at ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon. Tingnan natin kung ano po ang pagkakaiba. Narito po. Sir, paano po ba nabuo ang petrol, magkano at bakit binenta ito ng ating gobyerno? At ano sana ang pakinabang natin kung hawak pa ito ng bayan? Madam at mga boss, magtimpla muna kayo ng kape dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamalaking sayang sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil kung alam lang ng bawat Pilipino ang totoong kwento ng Petron, paniguradong araw-araw tayo magwawala sa kalsada. Hihimayin natin yan ng detalyado. Umpisahan natin sa simula. Paano ba nabuo ang Petron at magkano ang ginastos ng gobyerno dyan? Idol, bumalik tayo sa taong 1973, panahon ng martial law. Nagkaroon ng matinding oil crisis sa buong mundo. Walang pambili ng gas, pilang mahaba sa mga gasolinahan. Para hindi bumagsak ang ekonomiya natin, nagdesisyon ang gobyerno noon na bumuo ng PNOC o Philippine National Oil Company. Binili ng gobyerno natin yung kumpanyang ESO Philippines at yung refinery nila sa Bataan. Magkano ang ginastos ng kaban ng bayan? Nasa $20 million lang noon o halos barya lang kung ikukumpara sa halaga nito ngayon. Pinalitan nila ang pangalan, ginawang Petrofil, hanggang sa naging Petron, naging sariling tangke ng bayan natin yan. Bilib ka na sana, idol, no? May sarili na tayong dambuhalang kumpanya ng langis. Pero teka, heto ang trahedya. Bakit nawala sa atin? Sino ang nagbenta at magkano pinagbayaran sa atin? Fast forward sa taong 1994, panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos o FVR. Lubog daw sa utang ang Pilipinas at kailangan nating magbayad. Anong naisip nilang solusyon? Ibenta ang mga ari-arian ng gobyerno. Ang tawag dyan ay privatization. Dito tayo magkakaalaman ng numero. Ibinenta nila ang 40% ng Petron sa mga dayuhan, ang Saudi Aramco. Magkano ang binayad ng Aramco sa gobyerno? Umabot sa $502 million o humigit kumulang 13 billion pesos noon. Tapos, yung isa pang 20%, ibinenta nila sa publiko sa pamamagitan ng stock market o IPO. Magkano ang nakuha ng gobyerno doon? Humigit kumulang 9 billion pesos. Sa madaling salita, pinakawalan natin ang nag-iisa nating panangga sa pagtaas ng presyo ng langis para lang kumita ng mahigit 22 billion pesos na ipinambayad sa utang na hindi naman pinakinabangan ng taong bayan. Paano naman ito napunta sa kamay ni Ramon Ang o RSA? Noong 2008, umalis ang Saudi Aramco at ibinenta ang shares nila sa isang foreign investment group na tawag ay Ashmore. Pero hindi nagtagal ang Ashmore. Noong 2010, pumasok na sa eksena ang SMC o San Miguel Corporation na pinamumunuan ni Boss RSA. Binili ng San Miguel ang malaking porsyento ng petrol mula sa Ashmore at sa gobyerno. Magkano ang binayad ni RSA at ng SMC? Idol, umabot lang naman sa mahigit $1.5 billion o halos 68 billion pesos noon para makuha ang majority control. Mula sa pagiging pag-aari ng taong bayan, naging pag-aari ng mga dayuhan, hanggang sa naging korporasyon ng isang dambuhalang bilyonaryo. Ngayon, heto ang pinakamasakit na bahagi mga boss at madam. Isipin nyo to, paano kung hindi binenta ni FVR ang Petron? Paano kung na-manage to ng maayos ng gobyerno natin na walang korupsyon? Ano sana ang maitutulong nito sa Pilipino ngayon? Una, sana may Petronas din tayo. Tignan nyo ang Malaysia, hawak ng gobyerno nila ang Petronas. Kaya kapag nagwawala ang presyo ng langis sa world market, kaya nilang protektahan ang mga mamamayan nila. Mura ang gas nila. Kung hawak natin ang Petron, pwede sanang isubsidize o ibagsak ng gobyerno ang presyo ng diesel para hindi magtaas ng pamasahe ang mga jeep at bus. Hindi sana namumulubi ang mga chuper natin. Pangalawa, sana nakontrol natin ang monopolyo. Kapag may sariling gasolinahan ang bayan na nagbebenta ng mura, mapipilitan yung ibang mga dambuhalang kumpanya na magbabari ng presyo para makipagkumpetensya. Tayo sana ang nagdidikta ng presyo, hindi sila. At pangatlo, ang bilyon-bilyong kita ng Petron taon-taon, saan sana pupunta? Imbes na mapunta sa bulsa ng ilang mayayamang pamilya at stockholders, diretso sana yan sa kaban ng bayan. Pampagawa sana yan ng mga libreng ospital, pambili ng mga gamot, at pangpondo sa edukasyon ng mga kabataan. Ang Petron sana ang pinakamalaking gatasan natin. Pero sa halip, tayo ang ginawang gatasan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit tuwing Martes wasak ang bulsa natin hanggang sa huling patak. Nasa atin na sana ang ginto. Hawak na sana natin ang manibela ng sarili nating ekonomiya. Pero ibinenta pa ng mga politiko para sa panandalyang solusyon. Ginisa nila tayo sa sarili nating mantika. Kaya kung tatanungin nyo ako sa ginawa nilang pagbenta sa nag-iisang tangke ng bayan na pag-aari nating lahat, ang tawag dyan, pinuhunan ng bayan. Pero mga bilyonaryo ang nakinabang. Sir, paano po ba nabuo ang petrol, magkano at bakit binenta ito ng ating gobyerno? At ano sana ang pakinabang natin kung hawak pa ito ng bayan? Madam at mga boss, magtimpla muna kayo ng kape dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pinakamalaking sayang sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil kung alam lang ng bawat Pilipino ang totoong kwento ng Petron, paniguradong araw-araw tayo magwawala sa kalsada. Hihimayin natin yan ng detalyado. Umpisahan natin sa simula.
paano ba nabuo ang Petron at magkano ang ginastos ng gobyerno dyan? Idol, bumalik tayo sa taong 1973, panahon ng martial law. Nagkaroon ng matinding oil crisis sa buong mundo. Walang pambili ng gas, pilang mahaba sa mga gasolinahan. Para hindi bumagsak ang ekonomiya natin, nagdesisyon ang gobyerno noon na bumuo ng PNOC o Philippine National Oil Company. Binili ng gobyerno natin yung kumpanyang ESO Philippines at yung refinery nila sa Bataan. Magkano ang ginastos ng kaba ng bayan? Nasa $20 million lang noon o halos barya lang kung ikukumpara sa halaga nito ngayon. Pinalitan nila ang pangalan, ginawang Petrofil hanggang sa naging Petron. Naging sariling tangke ng bayan natin yan. Bilib ka na sana, idol, no? May sarili na tayong dambuhalang kumpanya ng langis. Pero teka, heto ang trahedya. Bakit nawala sa atin? Sino ang nagbenta at magkano pinagbayaran sa atin? Fast forward sa taong 1994, panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos o FVR. Lubog daw sa utang ang Pilipinas at kailangan nating magbayad. Anong naisip nilang solusyon? Ibenta ang mga ari-arian ng gobyerno. Ang tawag dyan ay privatization. Dito tayo magkakaalaman ng numero. Ibinenta nila ang 40% ng Petron sa mga dayuhan, ang Saudi Aramco. Magkano ang binayad ng Aramco sa gobyerno? Umabot sa $502 million o humigit kumulang 13 billion pesos noon. Tapos, yung isa pang 20%, ibinenta nila sa publiko sa pamamagitan ng stock market o IPO. Magkano ang nakuha ng gobyerno doon? Humigit kumulang 9 billion pesos. Sa madaling salita, pinakawalan natin ang nag-iisa nating panangga sa pagtaas ng presyo ng langis para lang kumita ng mahigit 22 billion pesos na ipinambayad sa utang na hindi naman pinakinabangan ng taong bayan. Paano naman ito napunta sa kamay ni Ramon Ang o RSA? Noong 2008, umalis ang Saudi Aramco at ibinenta ang shares nila sa isang foreign investment group na tawag ay Ashmore. Pero hindi nagtagal ang Ashmore. Noong 2010, pumasok na sa eksena ang SMC o San Miguel Corporation na pinamumunuan ni Boss RSA. Binili ng San Miguel ang malaking porsyento ng Petron mula sa Ashmore at sa gobyerno. Magkano ang binayad ni RSA at ng SMC? Idol, umabot lang naman sa mahigit $1.5 billion o halos 68 billion pesos noon para makuha ang majority control. Mula sa pagiging pag-aari ng taong bayan, naging pag-aari ng mga dayuhan, hanggang sa naging korporasyon ng isang dambuhalang bilyonaryo. Ngayon, heto ang pinakamasakit na bahagi mga boss at madam. Isipin nyo to, paano kung hindi binenta ni FVR ang Petron? Paano kung na-manage to ng maayos ng gobyerno natin na walang korupsyon? Ano sana ang maitutulong nito sa Pilipino ngayon? Una, sana may Petronas din tayo. Tignan nyo ang Malaysia, hawak ng gobyerno nila ang Petronas. Kaya kapag nagwawala ang presyo ng langis sa world market, kaya nilang protektahan ang mga mamamayan nila. Mura ang gas nila. Kung hawak natin ang Petron, pwede sanang isubsidize o ibagsak ng gobyerno ang presyo ng diesel para hindi magtaas ng pamasahe ang mga jeep at bus. Hindi sana namumulubi ang mga chuper natin. Pangalawa, sana nakontrol natin ang monopolyo. Kapag may sariling gasolinahan ang bayan na nagbebenta ng mura, mapipilitan yung ibang mga dambuhalang kumpanya na magbabari ng presyo para makipagkumpetensya. Tayo sana ang nagdidikta ng presyo, hindi sila. At pangatlo, ang bilyon-bilyong kita ng Petron taon-taon, saan sana pupunta? Imbes na mapunta sa bulsa ng iilang mayayamang pamilya at stockholders, diretso sana yan sa kaban ng bayan. Pampagawa sana yan ng mga libreng ospital, pambili ng mga gamot at pangpondo sa edukasyon ng mga kabataan. Ang Petron sana ang pinakamalaking gatasan natin. Pero sa halip, tayo ang ginawang gatasan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit tuwing Martes wasak ang bulsa natin hanggang sa huling patak. Nasa atin na sana ang ginto. Hawak na sana natin ang manibela ng sarili nating ekonomiya. Pero ibinenta pa ng mga politiko para sa panandalyang solusyon. Ginisa nila tayo sa sarili nating mantika. Kaya kung tatanungin nyo ako sa ginawa nilang pagbenta sa nag-iisang tangke ng bayan na pag-aari nating lahat, ang tawag dyan, pinuhunan ng bayan. Pero mga bilyonaryo ang nakinabang. Sir, paano po ba nabuo ang Petron, magkano at bakit binenta ito ng ating gobyerno? At ano sana... Ayun, so yun mga kaibigan, at napakinggan natin yung po sinabi ng isang lalaki no, tungkol po sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo, alas 9:25 na ng gabi, oras sa buong kapuluan. At bago tayo magpatuloy, magandang gabi muna sa ating kaganes, no, na kasama natin sa GSAP, si Ma'am Sitiluna Salem Castillon, na nasa gitnang silangang pusa ngayon. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Sitiluna Castillon na yun. At yun mga kaibigan, at talaga namang yun ay totoo naman ho, naniniwala ako doon. Noon pong araw, hindi po pwedeng basta magtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. Kontrolado po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero ngayon, laki ng pagkakaiba talaga. Siyempre, iba ang anak sa ama. Di ba? Ganun lang yun.
Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at puntahan naman natin yung pong issue sa usapin sa bigas, no? Kung saan yung problema ng ating mga imported na bigas. Ito po ay inihayag nitong si Boses ng Maralita. Pakinggan po natin. Hindi po ako spokesperson ng mga rice mill na nag-import ng bigas. Pero siyempre, marami yung nagtatanong sa atin, maraming nagme-message, hindi naman pwedeng hindi po natin sagutin yan. Kaya pasensya na po dun sa mga hindi ko pa nasasagot. At dun sa mga nasagot ko na, ay salamat din po sa inyo at naunawaan ninyo ako. Yan. So, ginawa ko pang video na ito para masagot yung mga nagtatanong, kaya pakishare po, makisuyo na lang. Ang lagi pong tinatanong ng ating mga kaibigan at mga kababayan, mga kasama nating mga nagbibigasan, kung paano daw sila makapagpa-schedule sa mga rice mill para makabili sila ng imported rice. Kasi nga naman, kapag walang imported na display ka sa tindahan mo, malungkot. Nilalagpas-lagpasan ka lang ng mga consumer. Ganun po yun. Kaya ganun ka-importante din naman ang imported rice. Importante ang local rice natin kasi sa atin yan Pero siyempre, sabi nga, pagka wala kang imported rice, hindi ka tindahan. Yan ang malimit nating naririnig sa mga matatagal nang nagbibigasan. Excuse me po. Ngayon, sagutin ho natin yung mga tanong. Unahin natin sa Power Grains Rice Trading. Yan. Dito po sa Power Grains, ang kanilang sistema ay mag-follow po kayo sa kanilang Facebook page. I-search po ninyo yung Power Grains Rice Trading. Ayun. Tapos, mag-chat po kayo doon. Kapag kami nag-reply sa inyo, hingin po ninyo yung QR code. Kapag ka naibigay sa inyo yon, doon po kayo magpasa ng mga requirements, mga dokumento na hinihingi ng system. Kapag ka nakapasok na kayo, hintayin po ninyo ang tawag sa inyo. Okay? Yan po ang sistema. Pagkatapos, halimbawa, pupunta na kayo, naka-schedule na po kayo, kukuha po kayo ng papel sa kanila para malaman ninyo kung magkanong babayaran ninyo. At doon nyo babayaran sa bangko. Bank to bank po yan. Kaya hindi obra ang scammer dyan. Sa bangko ka magbabayad. Tapos kunin mo yung resibo mo sa bangko at ibibigay mo doon sa mga sekretary ng Power Grain. Yan. Tapos, iriresibuhan ka na, pakakargahan ka na. Ganun po yun. Dumako naman tayo sa Mutya Rice Mill. Ang sistema naman dyan, susulat mo yung number mo, yung pangalan mo, ibigay mo sa gwardya, yung gwapong gwardya na naka-duty dyan, araw-araw. Tapos, o kaya doon sa mga nasa harapan, yung mga tawag nito, receptionist. Ayun, mababait po yan, mga nandyan. Walang masusungit dyan na empleyado at empleyada ng Mutya Rice Mill. Laging nakangiti po ang mga yan. Kaya kahit pagod ka na, nawawala kasi nakangiti sila. Sana ganun lahat ng mga sekretary at mga sekretaryo. Laging mga nakangiti. Tapos, hintayin ninyo tawag ninyo. Okay? Ganun po ang sistema. Dito naman sa San Pedro, ayan, hindi na po nagtatanggap ng requirements yan. Punong-puno po ang kanilang slot. Hindi na tayo makakasingit dyan. Chance passenger, ika nga kung tawagin, na tayo makabili dyan ng imported rice. Ang talagang available dyan, kung ano yung mga nakadisplay sa harap ng kanilang tindahan, yan po ang mabibili ninyo. Okay?
Okay, so dito naman tayo sa G4 Rice Mill Corporation. Diyan, tinatanggap po nila yung mga dokumento, yung mga requirements natin. Tinitignan nila yan. So, kapag tinanggap nila yon, hindi naman 100%, no. Huwag tayong umasa na tayo ay matawagan. Kasi marami ring naka-schedule diyan. Inuuna nila yung mga distributor. Yung mga, kung tawagin na old buyer. Yan. Sila yung mga inuuna dyan, priority. Dahil yung mga old buyer na yan, talagang marami ng mga suki yan na hindi pwedeng hindi bigyan. Ngayon, nagpapa-walk-in po sila. Kapag ka naubos na nabigyan lahat ng mga naka-schedule sa buong maghapon, kasi by batch yan eh. Halimbawa, batch 1. O natapos yung batch 1, kung may natira, yun yung ipinapa-walk-in nila. Okay? Huwag po tayong makipagtalo sa mga empleyado at empleyada ng mga rice mill. Makisuyo po ang tangi nating magagawa. Kasi pag makipag-away ka, kahit ako, pag inaway mo ko, may kalalagyan ka. Kaya wag nating uugaliin yun. Wag nating papapilin na makipag-away tayo pagka hindi tayo napagbigyan. Meron pa ba akong hindi nabanggit? Basta ganon. Yun ang susi, makisuyo, mga kaibigan, mga kababayan. Huwag kayong makipag-away. Lalo kayong hindi mabibigyan kapag baka nga iban ka pa. Iwasan nating makipag-away, makipag-argumento. Pwede tayong makipag-usap, sharing kung tawagin, sharing yun. Paliwanagan, pero huwag kayong makikipag-away. Ganun lang po. Saan pa? Dun sa ibang mga rice mill. Yung iba hindi sila tumatanggap ng requirements, pero nagbibigay sila kung matiyempuhan mong meron. Kung wala, nga. Ganun lang po yun. Okay, so maraming lumalapit sa atin. Nagpapatulong sila para mabigyan sila ng schedule. Kasi marami daw yung mga hindi pa nakakakuha mula noon hanggang ngayon. Maraming nakikisuyo sa atin. Ito po ang masasabi ko sa inyo. Wala po akong power sa mga rice mill na yan na mga importer. Kaya hindi ko po kayo matutulungan dyan. Sinungaling naman ako pagka naggagaling-galingan ako. Baka sabihin nyo, mayabang ako pag hindi kayo nabigyan. Kaya diretsahan po, wala akong magagawa. Hindi ako ang may-ari ng mga rice mill. Malakas kayo ganito ka. Hindi po ako malakas. Akala nyo lang yon. Ako po ay matyaga ring naghihintay ng schedule. Matyaga akong nangungulit. Para mapansin at mabigyan. Ganun po ang ginagawa ko. Hindi ako nagsasawa sa kapapalo up. Hindi ako nagsasawa kay hintay. At higit sa lahat, hindi ako nagsasawa na makisuyo. Yun ang susi doon. Makisuyo. Yun ang tangi nating magagawa. Makisuyo. Huwag tayong makipag-away. Okay? Sabi ng iba, hindi pa ko natatawagan. Tagal-tagal na, ganito, ganyan. Wala po tayong magagawa doon. Kasi, sa totoo lang ilang taon na ba yung mga rice mill na yan dyan? Kung tayo 5 taon pa lang, 10 taon, hindi tayo matatawag na old buyer nila kasi mayroon pang mas matatagal. Baka nga hindi pa tayo pinapanganak mga suki na nila yung mga pinapriority nila ngayon kaya wag tayo makipag-away. Kailangan lang natin tayo makisuyo. Po? Talagang mahirap mga kaibigan at mga kababayan ang kumuha ngayon ng imported rice dahil talagang kinokontrol ng Department of Agriculture. Ito, opinion ko lang, i-share ko lang ito. Ako ho nagtataka kung bakit ang Department of Agriculture ay nagbebenta ng bigas. Nagtataka lang ho ako. Nagtatanong lang, bakit?
Di ba dapat ang ibenta ng gobyerno ay NFA? Kasi yan ang talagang linya ng Department of Agriculture ng gobyernong ito. Magbenta ng bigas mula sa NFA, hindi mula sa imported. Baka kamukat-mukat bukas sa susunod na araw sila na yung importer sila na lang ang nagbibigay ng mga imported rice sa mga rice mill na dating mga importer. 'Di ba? Ako nagtatanong lang, sana masagot. Kung tama ba na mga taga DA ang nagbebenta ngayon ng imported rice? 'Di ba? Sabi ko nga, kung may mali, batikusin natin. Kung may tama, very good. Palakpakan natin, purihin natin. Dahil ang motto ng Boses ng Maralita, purihin ang dapat purihin, batikusin ang dapat batikusin. Thanks for watching. Kaagila po. At your service! Hindi po ako spokesperson. Ayun mga kaibigan, napanood po natin yung pong ginawang mensahe ni Boses ng Maralita tungkol sa ating mga imported na bigas, no? Pero siyempre, iba pa rin dapat tangkilikin natin yung sariling atin. Kaso nga lang, no choice, walang magagawa dahil may imported na bigas tayo rito. Bueno, tuloy-tuloy tayo mga katropa, by alas 9, no? 37 na ng gabi, Philippine Standard Time. At bago tayo magpatuloy, magandang gabi sa ating ka-GSAP. Walang iba kundi si Kuya Julius Miguel Saludes ng GSAP Hong Kong at si Kuya Toto Maksak Dalan. Palakpakan mo nga, Mr. J. Ayan, magandang gabi sa ating ilang mga kaganos. At siyempre po yung ating founder, no, si Corix Man ng Gun Safety Advocates of the Philippines. Magandang gabi, no? At sabi ni Kuya Toto Magsakdalan, good evening po Sir Kuya Rosel Lopez at sa lahat ng magandang gabi po. Mabuhay Millennial Online TV News and Updates. God bless po sa ating lahat. Mabuhay. Yan po ang sabi ni Kuya Toto Max Sakdalan. Okay po mga kaibigan at huwag na nating patagalin at ituloy-tuloy na rin natin ito pong ginawang Meet the Press, no? Media Forum ng National Press Club of the Philippines kung saan nga po ay pinag-usapan dito siyempre mga transport sector, yung mga produktong petrolyo at iba pa. At naging bisita po rito ay sinaka Manong Chavit Singson, no, dating gobernador at ngayon ay mayor yata ng Narbacan, Ilocos Sur, kung di ako nagkakamali. Yan po. At pangalan nito yung sa LTAP, yung transport group, si kalimutan ko ang pangalan. Bueno mga kaibigan, at panoorin po natin at kayo na po balang umusga kung ano ang inyong opinion at ilagay niyo po dyan sa ating chat box at makakarating po sa kinaukulan. Narito po. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ay tayo nasa ilang serye na tayo. Tayo ay nasa lingguhang press forum dito po National Press Club. So it's very worthy. Nandito natin si Manong Chavit dan si kanan ko, Sir Alfred. Unfortunately, yung pong representative ng LTFRB, si Chairman Mendoza, nag-back out kasi meron silang prior commitment. I was the one who was tasked to invite him. So probably mag-invite natin sa program natin sa Sunday na na-invite ko naman siya para yung anumang reaksyon sa ating magiging takbo ng ating ngayon, ng ating panitaan. So again, good morning po sa ating lahat. Vice Benny. Good morning. Pag-uusapan po natin ngayon yung problema natin talaga dito sa presyo ng crudo, gasolina, and of course yung problema natin tungkol dito sa transportasyon. Andito ang LTOP ngayon para marinig nila kung ano yung maitutulong nitong pag-uusapan ngayon. Okay? So huwag na natin patagalin. Siguro una natin pagsagot ngayon si Calando Marquez muna. Yes. Okay, maraming salamat Pangulo sa Benny at yung mga direktor ng mga gwapo at sa representative ng ating mayor at lalong-lalo na
ang ating taong sumagip sa hanay ng jeepney transport sector sa buong Pilipinas. Alam niyo ho, andito ho ang ating Kuya Manong Chavit dahil nga siya talaga, napangako niya, natutulungan niya. Matagal na ito, kaya lang medyo nagkaroon lang ng problema, kaya ngayon ho, babalik na ho siya ngayon dito, na ang sabi niya, ang pinoproblema niya na sinabi sa akin, kung paano ba i-deliver yung libo-libo na kakulangan ng public transport dahil ang gusto ni Manong ay talagang manatili sana ho na ang pumapayagpag na tatakbo sa ating kakalsadahan dahil yung jeep natin mga kasama ay pasado na tayo sa International Engineering Safety Standard. Kaya maraming salamat Manong Chavit, Governor. Dahil ngayon po, ay makita natin mamaya nandun na po sa baba yung ating mga jeepney na bagong-bago na 100% pure electric vehicle. Yan po yung vehicle na yan ay pwedeng manggaling ang solar charging station na hindi na po tayong bubulot ng napakalaking sakape. Dahil napakamahal na yun mo. Dahil yung sinabi po ni dating Secretary Petilia, ay talagang napakahirap ispilingin po yun dahil nga talaga hindi na po babalik sa dating presyo yung presyo ng fuel. Kaya ngayon po ay sana ho dito na po yung ating survival na tao na sasagip ng ating industriya. Dahil alam naman natin lahat makasama. Tanungin niyo po kay Manong tungkol dito sa jeepney transport sector mula Ilocos, mula norte hanggang Mindanao. Patay na po yung industriya ng manufacturing ng jeepney natin. Kung mayroon man mga isa, dalawa sa isang Mindanao, isa sa Luzon, isa sa Bisaya, isa sa Mindanao. Hindi kagaya ng dati na sana ho, dahil po ang tinagurian na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas ay jeep. Manong, maraming salamat sa inyo. Ayan. At yan ba yung nakita naming jeep dyan sa labas? Andyan sa labas yung Oo. puti. Oo. Kasi dito kasi no, sa Dennis, ginawa ni Manong na puti muna para yung mga gusto yung mga gusto yung disenyo, mailalagay nyo kung ano yung gusto yung disenyo. Kaya ang aming pinag-usapan ng ating Governor Chavit, ilagay natin yung bandila ng Pilipinas sa ating unang ilalabas. At yun po ay pumayag na si Manong na magkaroon po ng libreng sakay habang tayo ay krisis sa buong Pilipinas. Pero dito lang po sa Maynila, magsisimula po yung libreng sakay para makita at matikman ng ating sambayanang Pilipino kung totoo ba na itong ating air condition ay talagang malaki ang mayaambag sa ating industriya. Ay salamat, nandito na po yung ating national chairman ng Commuters Federation, Manong. Nandito na si Mabel. Si LB. Siya po yung National Federation Chairman ng Commuters Association of the Philippines. Sige ho. Ayan. Oo, kasi alam mo, ito yung sinasabi ng ilang BP Benny, no? Tsaka Pangulong Boying at Director Almano, at Alando, and Alfred. Ito yung sinasabi ng ilan na kung ito ay meron na noon, no? Kahit na nagkaroon ng krisis, buhay yung ating mga driver at ang sektor ng transportasyon. Tama ba yun, Manong Chavit? Yun po tanong ni Director Dennis, kung dire-diretso sana simula pa po noong 2004 na inilabas natin na yung ating jeep na air condition jumbo jeepney na tumatakbo sa Makati ay dire-diretso lang po ito na sinulungan sana ang mga administrasyon na umupo noon, ay sigurado ko tayo dapat ang namamayagpag. At ang nakakalungkot kami ni Manong Chavit, mas marami pa po yung mga umu-order ngayon nung nakita nila ngayon yung jeep na ginawa nila na Manong Chavit, mas marami pa pong order sa ibang bansa kaysa rito. Kaya sabi naman ni Manong, hindi, unahin ko muna ang ating bansang Pilipinas. Yan ho yung pinangako ni Manong sa amin. Kaya hanggang ngayon, yan ho yung pinaninindigan ni Manong Chavit na talagang ang puso niya, maka-Pilipino. At saka ito ay pure electric po, no? Opo. Pure electric. Pure electric, pwede po tayong maglagay dahil ang gusto ni Manong Chavit po makasama lahat ng mga central terminal na approved ng ating mga local government at saka yung inyong mga authorized garage na mayroong lisensyado na may permit, yan po ay pwede natin lagyan ng solar electric charging station
para magamit na natin yung manggagaling sa Panginoong Diyos. Hindi na po galing sa lupa natin, galing ho sa Panginoon dahil yung sinag ng araw, napakalaking kuryente po ang makukuha sa pamagitan ng renewable energy na solar electric charging station. Wow, galing. Okay. Alam nyo, yung crisis na naranasan natin ngayon, mga kapatid, mga kabayan, talaga namang, sabi nga, wala tayong magagawa. Pero meron tinatawag na mitigation. Siguro magandang tanong natin na Pangulo at saka BP kay Manong Chubby, no? Yung paano sisimulan o paano palalawakin pa, no? Itong distribution, itong modernized pure electric, 100% pure electric kidney. Una papasalamat po ako sa inyo lahat sa pagbita rito para pag-usapan ang problema ng transport group. Naangko po ako na tutulong at isang salita lang po tayo, tutulong. Kaya tinuloy-tuloy ko na ito, maski na lugi ako dahil gusto nila pinakamura, mas mura pa sa pinakamura. Sila nag-design, sinunod ko lahat. May electric na air condition, meron na ano ba yung gusto nyo? May exit sa likod. Emergency exit. 22-seater, 6 na kayo, na-comply lahat, in-approve na ng LTFRB. Hindi naman kayo nag-uumpisa. Hindi kami maka-uumpisa, hindi ko malaman ko ng paraan. Ngayon, nakahanda na yung mga sasakyan. Kaya, ang napag-usapan namin ni Calando, sa Lunes, ililibre po na natin mga tao ng 5 araw para matesting yung mga jeep. Pero pupunin ng transport group to, hulugan. Pero wala naman yata makabayad sa inyo. Ang hinihingi ko lang, ano na pag-usapan natin magkano araw-araw? Magkano? Magandang unahin muna yung mga interconnectivity. Ganito mga kasama ko. Dito po kasi sa Project Limanong po, ang ating nirekomenda, ito yung original na usapan sa DOTR nung panahon ni Secretary Tugati. Unahin natin yung mga ruta na naka-interconnectivity sa mga MRT, LRT, sa mga train, para sa ganun ho, makikita natin ho yung talagang mass transport system para hindi na magdala ng sasakyan ang ating mga kababayan. Kaya yun pong 17 ngayon na nandito na rota na inirekomenda natin doon sa LTFRB, lahat po na itong rota na ito ay nakakonect sa mga MRT, LRT at saka mga train. Kaya ito mo, itong nasunod, kayang bumayad ng 3,000 sa isang araw dahil kung kukwentahin mo po, yung jeep ko ngayon po na air condition sa Makati na bumibiyahe ay umuubos po ng 4,500 a day. Hindi pa po dire-diretso yung pumapasada. Magsimula lang po yun ng umaga alas 6 hanggang alas 10 ng tanghali. Tapos magsimula na naman po ng alas 4 po hanggang alas 8 ng gabi. Ganun po kalaki dahil po yung presyo ngayon ng crudo ay naging times 3 na po. Yung po yung presyo. Yung pong iba sa mga probinsya sa Baguio ay sobra sa times 3 ang presyo. Kaya dito po mga kasama ay pinag-usapan namin mabuti ni Manong at ito naman po yung dinala namin sa ating chairman ng LTFRB na receive na po. Ipakita ko lang Manong. Ito po yung mga rota na pinareceive namin kay Atty. Vigor Mendoza. So ngayon po pinapag-aralan na po nila ito para po makita kung ano ang magiging solusyon po nito. Kaya kami po ay natutuwa ni Manong Chubby dahil nga kaagad-agad ang ating chairman ng LTFRB ay umaksyon kaagad. Nang sabi niya sa akin, hindi na natin na pagpatutumpik-tumpik pa yan, sabi niya. Sunod natin kaagad yan. Kaya mamaya matapos tayo mag-press ko ngayon, ay tatakbo ako kaagad sa kanya para yung permit sa Lunes
ay makuha na natin para tumakbo po ito sa Metro Manila. Doon sa ruta na nakatakda dito na 17 ruta, yan po yung una natin makikitahan. Dahil dito yung mga ruta. Diyan lahat po. Kaya mga kasama, ay nagpapasalamat kami lalong-lalo na sa ating mga media dahil po yung mga ruta na aming in-identify ngayon na sinabit sa LTFRB, talaga ho nandyan po yung mga volume of passenger. Para ho hindi magdala ng tag-isang kotse doon sa lugar na yan, mas maganda po na sundan natin po yung mass transport system para po makumplay natin yung totoo na vehicle reduction on the road. Sample na ito, Kalando. Katulad nito, yung Baclaran, Pasay City, Manila City Hall, up to Binondo Church, Divisoria, U-turn, vice versa, no? Sa may simbahan. Malaking bagay ito. Dahil marami tayong mga mamimili sa Divisoria. Ito mga kasama, yung sa Binondo, kung sino nakakalap doon, kung ipapasok natin doon sa loob, masyadong masikip, yung mga tao ang lalabas na pupunta doon sa may U-turn slot doon na napakalaki. Sa may harap ng simbahan. Harapan ng simbahan. Para sa ganun ho, makikita natin ho yung tinatawag na solusyon. Kaya ito ho ay napag-usapan na namin ni Chairman Vigor, ang kanyang mga board. So, binigay na namin ito nung last week pa. Kaya sabi niya, patapos yung press con dito ngayon po, ay tinawagan ko kanina, kaya pupunta ako doon na sa kanya. Sisingit na naman po ako dahil sa dami ng kanyang appointment para po may discuss natin kung paano yung disburse pag-ikot ng ating mga libreng sakay na electric vehicle ni Manong. Anong susunding fares dito, yung bayad, katulad din po ba ng mga existing? Ito po sa unang linggo, habang pinag-uusapan po yung bayad sa susunod, ay ako ho talagang nakikiusap kay Manong. Siguro, pagka after 1 week, ipag-usapan namin ni Manong, ayaw kong pangunahan dahil nga isasabit ko sa kanya yung study nung susunod na linggo. Okay, at syempre pa, nandito rin yung kinatawan ng Manila LGU, ang kinatawan ni Mayor Isko Moreno. Mula sa Office of the City Administrator. Yes, walang iba kundi si Sir Alfred Lacbayo. Meron din Sir Alfred na tulong mga ayuda para sa transport sector ang Manila LGU. Pwede pakishare. Go ahead. Hello. Yes po, meron pong effort ang ating Manila Mayor Isko Moreno sa, lalo na po, actually general po ito, patungkol po sa rising prices po ng ating langis. So, first po nagkaroon po tayo nung 5-day libreng sakay na nag-start po noong March 30 at nag-end po ng April 8 kung saan, ngayon po, right now, ina-assess po kung ano po yung naging resulta ng naging libreng sakay po na yun, kung saan nagkaroon po ng 3,500 per day po na bayad po sa ating mga drivers po. Ito po yung nakatulong hindi lang po sa ating mga drivers at operators, ito po yung nakatulong din sa ating mga mananakay dahil po sa libreng sakay. Pero aside from that, marami pa pong assistance sa bigay po ang ating Manila LGU. Nandiyan po yung pump priming kung saan binigyan na po ng purchase at in-accelerate po ang pag-payout sa ating mga iba't ibang sektor upang bigyan sila ng purchasing power upang makusion po yung price hikes. Then meron din po tayo ngayon sa mga local bakeries sa 25,000 po na na ayuda para sa ating po mga local bakeries. At meron din po yung from the national government na 10 kg of rice po sa iba't ibang sektor kung saan napo-project po na 80,000 families po ang bibigyan sa Manila. Thank you. Thank you. Sana nakuha yung detalye ho, kung pwede makuha rin po namin yung nabanggit nyo para mabigyan natin yung mga kapatid natin sa media. Yes po. Matanungan na rin ho, para going straight to the point na po. Ito pong jumbo jeepney natin na electric vehicle, magkano po talaga ang presyo niya? Kung pupunta ka over the counter, bibili ka lang, magkano po yun? Ang pinakamura dito sa ating bansa, 3.6, pero binigay ko lang ng 2.4. At hulugan na wala silang kapital. Bali, hulugan pong walang interest yung 2.4 million. 2.4. Well, kasunod naman po nito, yung 2.4 million, ilang pasahero po yung... 22-seater, 6 ang nakatayo. Okay.
22-seater, ano na, 28, total of 28 passengers. 20 passenger lahat. Okay. So, sa isang full charge po ng ating electric vehicle, ilang kilometro po yung pwedeng 100 kilometers ang tatakbo. 100 kilometers. At maglalagay ako ng mga solar charger. Kaya papatulog din ako sa mga mayors. Kung halimbawa sa Maynila, kung mabigyan ko ng lugar, lalagyan ko ng solar, doon sila mag-charge libre. Libre rin po lahat. In case kung libre po lahat yon sa yung charging. Pero yung kanya pong one full charge, kaya pong kumonsumo ng 100 kilometers yung one full charge siya. Okay. So, yung susunod ko naman po tanong, kasi siya na kayo, medyo isasagad ko na. Paano naman po let's say hindi po ako miyembro ng ELTO at ako isang simpleng driver po. Paano po makakabil nitong sinasabi nating installment plan na ito? Yung transport group ang bahala para isa lang bintang ako. Ayun. So, doon po sa ating mga kapatid. Kausap, mamaya wala magbayad. Ito, yun. So, ang ibig sabihin nyo po, makaka-avail yung ating mga drivers na gusto ng electric vehicle, nitong electric jeepney na ito, dapat meron kayong organisasyon na makikipag-usap kay Manong Chavit para yun yung magiging garantor ninyo. Ganun po ba yun? Opo. Okay. Ang problema po sa atin kasi, yung mga ibang umutang, hindi nagbabayad. Yun lang. Pakiusap ko lang po, dahil tulong ko lang ito, lugi ako rito. Pero naipangako ko na, kaya tinuloy-tuloy ko. Kaya isa lang ang kausap ko ngayon, si Calando, para siyang bintangan ko. Araw-araw, magbayad. May, paano gagawin yun? Card. Top card. Yung top card Mano, na magkagaling din sa inyo, yung card na ibibigay na sa mga pasahero, ito po ay yung card, iwan ko kay Mano, kung ibibigay sa akin na libre, ipamimigay ko sa mga pasahero na libre. Maglulod lang sila doon sa card. Para hindi na magbubunot, baka mamaya madukutan pa kayo ng pera. Kaya ito ay napakaganda dahil unang-una, kumpleto po ito ng CCTV camera. Mayroon po sa pintuan ilalagay para bilangin niya yung pasahero na pumapasok at pag lumabas. Para yung driver ho, hindi na pwedeng magkutsyabahan yung conductor dahil nga meron ng counting machine. May sensor. Nandun lang sa opisina, alam ni Manong kung ilan ang isinakay ni number 1 na sasakyan, number 2, number 3, number 4. Alam namin po kung ilan ang linagay na pasahero mo maghapon. Kaya yun kasi ho yung unang programa na ginawa ni Secretary Togadi. Kaya lang ho, hindi naman po naipatupad. Dahil yung iba, boundary system lang yung nakasanayan. Kaya dito mga kasama ay tinitignan natin dahil nga ang sinasabi lagi ng ating gobyerno, sumunod tayo sa makabagong sistema. Pero karamihan ho, hindi naman dito yung mga operator ko na mayroong mga modern, ilan ho yung mga halos lahat dito na dito may modern. Hindi na susunod Manong, kaya ngayon ho dito mga kasama, ipatupad natin. Pero dito sa libreng sakay, wala naman po pang wala po pong bayad, kaya wala pa ho tayong bilangan dito. Sakalang tayo magbilang pagka may namamasada na tayo sa tamang ruta kung saan yung mga uunahin natin. Yung sinasabi niyo pong libreng sakay, sino po magsasubsidize nito? Ang ELTO po ba? O meron pong Manong Chavit? Libre ko ng ibang araw, yung driver o ng ibang babayad, 1,000 araw-araw. So, lahat para ni isang pera, walang babayaran ko. So, ito magandang tanong dito. Ilang sasakyan po yung iahanda natin na magamit nila? Umumpihan tayo sa 42. 42. Para masubukan natin kung anong mga diferensya yung sasakyan para maayos kagad natin. Okay, so 42 units po siya, libreng sakay po. Libreng sakay po yun. Libreng sakay. Libreng sakay. Tapos, lahat po ng driver, babayaran daw muna ni Bob Chavit. 1,000 araw-araw. 1,000 araw-araw. Palapakan niya na po. Pero pagkatapos 1,000, bayad na kayo. After 1 week lang yun.
Manu, Ang lalo mapaikot ko rin dahil Opo, Manong. Marami pang hindi kayo magbayad. ang kausap po dito si Calando na Tulong sa lahat ko, kailangan magbayad din kayo para makapaikot ko. Makagawa ko ng marami. Correct. Calando, may tanong lang po ako. Paano po mag-a-avail yung, alam mo, yung individual na driver, wala siyang cooperative, parang susub sa anong ni BP Benny, paano mag-a-avail? Sa'yo rin? Ganito po, yung mga individual na driver po, yun po yung matitigas ang ulo, diretsahan po. Diba ho? Dahil meron po tayong consolidation, rationalization na ginawa. Pero yung individual na driver na pumapasada ho, diretsahan, matigas ang ulo yun. Hindi namin kailangan yun. Ang kailangan namin, yung gustong sumunod sa programa ng gobyerno. Yun ho, maliwanag ho. Yun yung bilin ni Manong sa akin. Ako yung may papakain ng layon pagka nagkulat ka mali dito. Wala akong bilin, silip ko na magbayad ka. Okay, balikan din natin yung libreng sakay. Tama mo ba sa Lunes na po ito, Manong David? Sa Lunes ang simula. Ang plano natin sa Lunes. Pilot testing. Saan mga ruta po yan, Manong David? Ha? Mga ruta po, saan ka? Metro Manila. Naka-program sa Ayan yan dyan, yung one weekend na malinaw. Libreng sakay, yan, Ito, sample. Mapahoda Transport Service Corporation, Vice Versa, Makati City, Pasay City, Jeepney Operators and Drivers Alliance Incorporated. Meron din sa Mandaluyong, Divisoria, Manila Route. Ayan, no, Chairman, take me. In total, ilang jeep ang yan, iikot? Mayroon po 42. Ayun. 42 na jeep sa Lunes yan, malinaw. Okay. Naghahanap na. Klaro lang natin makasama, yung sinabi ni Manong kasi, kung hawak na namin po yung permit, dahil ayaw naman namin patakpuin kung walang permit, dahil kailangan nyo kasi naka-insure yung sasakyan dahil may pasahero po yan. Kailangan naka-insure po yung pasahero at rehistrado po ang sasakyan. Kaya pagka naibigay sa atin ng permit sa darating na bago mag-Lunes, ay iyan sa amin kagad yun. So, hindi pa sigurado na Saan po yung galing ang permit po natin? Saan galing? Yung permit po ay galing sa LTFRB Paulo kay Chairman Bigor Mendoza dahil si po yung pumipirma nagpahintulot ng mga dintong Ano rin ito, pwede din po dun sa programa ng City of Manila na ginawa ni Yorme, no? Mayor Isko Moreno, di ba, Alfred, yung binanggit ko kanina na 3,000, di ba? Tapos, 1,000 sa driver, 1,000 sa operator, tapos yung 1,000 para sa diesel. Ilang araw yun, yung operational? 5 araw po. 5 araw din? Nagsimula siya ng March 5 araw po nag-run yung program. So nagsimula po siya ng March 30 at nag-end po ng April 8. So ngayon po, ina-assess pa po ng Manila LGU yung resulta po ng libreng sakay na programa po. Okay. So parang experiment din, no? Okay, thank you. Maganda to, no? Mga kababayan natin sa Dasmariñas, una tayo sa transportasyon. Kaya nga ako na-late na naman kasi almost 1 hour ako bago na nakasakay sa bus kasi ako po ay nakilay, may commute. So ngayon, meron po tayong libreng sakaya. Mula Mulog Asia, Dasmariñas, Cavite, balikan po ito. So alam niyo na, ha? Diyan tayo mag-aabang. Actually, ramdam po namin to kasi kausap ko yung mga konduktor, almost 20% na yung binaba nila na mamasada. Ang ginagawa, rotation na lang para lahat naman ay kumita ang mga Yeah. Oo. Okay. Maiba naman tayo. Okay na to? Okay na to? Maiba na tayo. Ano pong aksyon ang gagawin ng LTO dito po sa nangyayaring paggalaw ng presyo ng crudo, no? Ng mga produktong petrolyo. Nakita naman natin nung tumaas sa world market, hindi pa nga natin nabibili, sinabayan na kagad yung pagtaas. Ngayon, yung pagbaba naman, sinabayan din yung pagbaba ng world market, sinabayan din naman natin. Yun nga lang ang liit ng bunaba. Ano po ang reaksyon nyo tungkol dito at ano yung pinakamagandang aksyon na gagawin ng LTO para maging parehas naman pagkarating sa pagtaas at pagbaba ng presyo? Alam mo, Sir Benny, nakakalungkot po na sabihin natin yung katotohanan na pagkapagtaas po ay malaki.
magbaba, unti-unti ka, di ba ho? So kasi ho, unang-una ho, itong batas na deregulation law na ito, hindi po kasalanan po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Dahil nga po, yan po ay panahon pa po yan ng Presidente Ramos. 28 years na po na umiiral ng ibig sabihin ng deregulation law, sa aking pagkaalam, walang pakialam ng ating gobyerno kung magkano ang ipataw nilang presyo. Ang masakit na napakinggan natin lahat, ang sabi ng Secretary Garing, noong balita na may gera, ay mayroon tayong sapat na pundo hanggang katapusan ng Abril. Tama ba ako sa napili? Ang ginawa nila, after 2 days lang, nagtaas na kagad ng dobleng presyo. Diba? Nakalipas ng mga linggo, 2 linggo, nagiging triple na po yung presyo. Kaya yan ho yung napakalungkot ho na humingi ng ating Pangulo ng special power galing sa Kongreso at galing sa Senado. So mahigit ng 1 linggo ngayon na nandun sa ating Pangulo yung special power. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po na-deliver sa atin. So nangakot sila na magsimula daw sa April 15 ay mayroon na kaming matatanggap na subsidiya na 10 pesos bawas doon sa litro ng crudo. So ang itinaas kagalang-galang na Pangulo, 100 piso ho ang itinaas. Ibigay nyo kami ng 10 na diskwento. Sapat ba kaya? Makakabiyahe ba kaya kami? Kaya dito ho, talagang masalimot itong problema na ito dahil nga ang aming inilalaban dito kung magkano sana yung dating presyo ng ating pamasahe, crudo na 55 pesos. Oo. So ngayon tumaas na ho ng mahigit po 100. Ang aming pong sasagutin sana, yung 55, di ba ho? Dahil wala naman kaming increase na pamasahe. So ito ho, humihingi kami dati ho ng piso, binigay nila nung nagtaas na ng crudo. Nung dumating ng Pangulo na galing Amerika, yung piso sa ordinary na jeep, binawi. Yung 2 piso sa modernization, binawi. So yun po yung sinasabi ko, nakatumbas yung piso, 1 kilong bigas at 1 buting bagoong at sa kalahating kilong kamatis, 4 na tali ng kamote para doon na lang po yung ulamin namin. Binawi pa po ng ating Pangulo. Kaya yun po yung aming tampo at sama ng loob dahil nga po, pagkain na lang ng mahihirap na ibibigay namin sa aming pamilya, binawi pa ng Pangulo. Ngayon ho, sasabihin niya, may 10 piso kayo na diskwento sa crudo. Pangulo, 100 piso ho ang nidagdag sa aming dating presyo ng crudo. Bigyan nyo kami ng 10 piso. Mabubuhay pa kami dyan. Kaya ito ho ay napakasalimuot dahil nga yung pong nangyayari dito sa batas ng deregulation law, sundan ko lang ho yung sinabi ho ng ating Senate President. Dapat po ay maribisan na po yung deregulation law. Kaso nga ho, ang labanan sa ating Kongreso at Senado, paramihan ng boto Di ba ho? So kung botohan ang laban, talo kami lahat, talo na po kami. Dahil yung mga may pera na panlabi na manatili ang deregulation law, tapos ang sambayan ng Pilipino. Kaya ako ho, nandito si Ma'am LB. Lagi kong kausap, linggo-linggo kami nag-uusap. Kaya dito mga kasama, hindi po nagdudulong-dulungan ang Lando Marquez dito. Galing tayo sa gobyerno, naging director din tayo ng road board ni Madam Gloria Macapagal Arroyo. Alam natin ho ang takbo ng ekonomiya. Nakapag-aral din tayo ng kahit paano. Pero dito sa nangyayari sa ngayon, kagalang-galang na Pangulo, ang aming ipinaparating sa inyo, kaming lahat sa transport group, mapa-truckers, mapa-bus, mapa-UB Express, mapa-jeepney, mapa-tricycle. Biruin nyo ho, ito may kwento ko lang ho. Ang mayroong prangkisa na motorcycle taxi na ang problema namin ay kulurong 65,000 on the record sa LTFRB. Ang tumatakbo na kulurong na motorcycle taxi sa Pilipinas, 2 milyon. Paano kami mabubuhay? Yung pasahero namin sinundo na ng motorcycle. So may sasakay pa baka sa amin? Wala. Dahil nga po, ang mga illegal sa ating bansa, pinagkakapirahan ng mga tiwali na mangungutong sa kahansadahan. Salamat po. Ayan.
Okay pa kayo, Kalando? Kaya pa, Kalando. Tuwing po yun. Kalando, kamakailan lamang, o kahapon ba yun? Nagpakita ng buong puwersa yung transport group, yung hinaing nyo nakaraan, pinarating nyo sa presidente. Kumusta? Ano ng latest, yung mga ayuda? Ang amin pong pinag-usapan po doon ay meron naman pong sinasabi na ayuda magsimula itong April 15. Pero ang usapan namin, 1 linggo. Dahil kung isang linggo ay hindi namin maramdaman yung pagsagip sa atin ng gobyerno, mag-uusap kayo. Dahil kasi ayaw naman namin mamatay yung aming pamilya. Kasi nakakawa yung mga tawag sa akin sa Bisaya, sa Mindanao. Ang sabi ng isang driver namin doon sa Cagayan de Oro, sa Zamboanga, boss, sabi niya, hirap na po kami dito. Ganun din sa Baguio. Ang ulam namin sa umaga, noodles, sabi niya, dinadagdag ko na lang ng malunggay. Anong pagkain niyo? Lugaw! Pili mo lugaw at noodles. Sabi daw nung anak niya, di ba wala pa tayong pagkain na hindi lang sinabawan? Di ba? Nakakalungkot po. Talagang malalaglag ang puso nila Dumarquez. Kaya dito ho kagalang-galang na Pangulo, sana ho, tignan nyo naman po dahil ilang taon na po kami na humihingi ng inyong pakipag-usap sana sa amin sa inyo. Bakit hindi nyo kami harapin? At ganun din ang inyong sekretary sa DOE. Simula umupo hanggang ngayon, hindi naharap ang public transport sa buong Pilipinas. Bakit kami? Perwisyo ba kami? Kagalang-galang na Pangulo, sana naman po, bigyan nyo naman po kami ng halaga kung talagang totoo na kami ay nakakatulong sa ating bansang Pilipinas. Narinig ko po doon sa nakarang press con po ninyo, no, ng koalisyon, no? Yung 55 pesos na kung magsasabigay ng subsidiya, yun ang pinaka-base nyo. So, ibig sabihin, kung halimbawa sinabi nila, kaya lang namin subsidize sa 50% ng total. 10 piso kayo. 10 piso? Ibig sabihin, may utang ka pang 40. May utang pang 40. Pwedeng mag-abono. So, ibig sabihin, wala na talaga walang compromise. Kasi ganito yun na sa Dennis sa Rodrigo. Yung pong kasing sinabi nila na 55 na aming mark up doon sa basement nung aming crudo nung hindi pa nagtaas, yun ho yung presyo nung ating pamasahe na 13 pesos. Ako po ilang beses ko ho na sinasabi, dapat po makalpas tayo kahit sa China ho, nakita ko kahit sa ibang-ibang mga bansa. Ayaw nilang gamitin sa elevator nila ho, yung number 13 na numero. Kaya sabi ko noon pa, nung ginawang 13 ang pamasahe, malas yan sa buhay ko, yung 13. Dahil hanggang ngayon, yung pamasahe ng ordinaryong jeepney, nakasabay ng ating gobyerno sa pag-unlad simula pa po nung hindi pa po ako napapanganak noong 1945 hanggang ngayon nandyan po yung jeepney natin at yung pamasahe natin ngayon ay 13 pesos. Kagalang-galang na Pangulo, huwag ka naman magagalit kay Kuya Lando mo. Alam ko po 13 po yung birthday, pero hindi malas po yun, birthday po yun eh. Pero itong pamasahe na 13, dahil 3 beses na ako na aksidente ng buwan ang pensa ay puro 13. Kaya yun po yung sinasabi ko na malas sa buhay ko, ang 13. Kaya pag sumakay ako ng elevator na more than 13 story, 15 story, wala po yung numero 13. Nakalagay 1214 na. Punta kayo sa City Hall ng Makati. Ganun po ang kanilang elevator. At mga ibang elevator dyan sa City Village, sa Legazpi Village, ganun ho ang nakikita ko. Kaya sana ho, hindi ho sinasabi ho na yung number ay malas pero yung pagbigkas po ng 13, mayroon po talagang yung mga manghuhula. Ay talagang sinasabi nila, nandito ho ang ating survey. Alam ko po yan. Oh, hindi. Swerte yung 9. 8, 9. 9 ngayon eh. Bago natin makalimutan, no? Merong ginawa yung LTOP na listahan
yung tungkol sa mga ruta. And the proposal ng ruta nila na isinalang nila sa tanggapan ng LTFRB. Baka pwedeng mabigyan din ng ating mga kapatid sa media yan para namang meron na silang ano. And kaya rin natin inimbitahan kanina si LTFRB chairperson para lang makita niya na rin to at ma-fast track dahil sa kasalukuyan, although alam naman natin na may ceasefire at bumababa naman yung presyo ng petrolyo, kailangan pa rin ng taong bayan to dahil nakita naman natin pagbaba unti-unti, no? So, anything more? Para kung ano, i-check na natin yung sasakay sa baba na po. Balitan corrected lang, April 10 pa lang ngayon. Yung mga magtatanong. Opo. O baka Baka may nice magtanong. baka may mga nais magtanong po. Magpakilala lamang at saka yung entity. Oo, si Manabi para si Ay, may papansiman. Yung usapan po nung umpisa pa lang, yung tulong ng gobyerno na 270 na pinangako nila, yun ang down payment nila. Hanggang ngayon, hindi na dumating. So, pero tinuloy pa rin natin. So, yun naman nangyari. Kung may darating, eh, wala na yata eh. So, tinuloy pa rin namin na hulugan. Kasi wala na yun. Kumayag na kung hulugan. Basta bayad lang sila araw-araw. So, sa madaling salita po, kahit na wala na po down payment, basta maghulog lang araw-araw. Para mapaikot to, para matulungan sila. Matulungan natin yung mga iba. O yan, malinaw ha. Narinig niyo po. Doon po sa mag-aabil itong electric jeepney, kahit wala daw tong down payment, no? Ganda. Uhulugan lang araw-araw. So, napakaganda po nito. Mas pwede may tatlo na nga ata tayo eh, nasa baba. Hindi, mamaya, pagkatapos na ito, bababa tayo para magkaroon man lang ng photo doon sa sasakyan. Okay, may tatanong nga isa. Bibi, baka mayroon lang mensahe si from the mayor, kay Alfred. This is a welcome development po, lalo na po tulad po lagi sinasabi po ng aming Manila Mayor na hindi po tumitigil ang ating Yorme at ang ating City Government of Manila na maghanap po ng solusyon upang maibsan po ang mga challenges na binibigay po ng rising oil prices. So, yes po, this is a welcome development. Siguro mas maganda mag-usap din si Yorme at si Mano Sabi para ma-formalize nyo rin yung kasi in that way, yung ibang NGO ng Manila, bakit yung mga ng Manila? Sa partners ni Mano Sabi. Saka yung kayo sa sinasubsidize nyo, di ba? Kasi, alam nyo, Manong, ewan ko kung sangayon kayo, no? Ang gobyerno kasi, kapag inasahan natin ang inasahan, pagkarating sa subsidy, abay mauubos at mauubos po yung kaban yan. Pero kapag meron namang tao, pribadong individual, gaya ni Manong Chavit Singson, na ganitong nagbigay ng kabuhayan, hindi naman kailangan ibigay mo pera eh. Kabuhayan talaga. Eh, mas malaking tulong ito, pang long term to, hindi ito yung band-aid solution. Hindi ayuda lang. Oo, kaya siguro, maganda kung ma-encourage ko rin si Mayor, si Yorme, na makausap si Manong Chavit tungkol din sa proyekto ito. Ilang sasakyan daw ito? 48? 42? Pero marami pa. Pero kung may tutulong na mga NGO, like si Mayor Yorme, mga ibang mayor sa Metro Manila, may mga pondo naman yan eh. O, kaysa i-subsidize nyo, Hindi na, gastusan nyo. kanya ko na rin bigay sila na magbigay, sila na magpawa. Oo, yun. Para makatulong din. Diba? Malay nyo, yung 42 maging 84. Yes. Yung 84 maging 168. Multiply. Diba? Eh, hindi na mangyayari dyan kung sakaling maging successful to. Para siguro may relay natin kagad kay Yorme itong message ko. Yes po, maaari. Kaya kung pwede, lahat yung ruta natin, kailangan garantiyan ng mayor. Para yung mga mayor sa Manila, hindi magbayad. So, pipirma rin yung mga mayors ng halimbawa Manila, pipirma rin si mayor para sa Manila kung ayaw magbayad yung pwede. Sila lang Parang programa ng mga LTO about transport. Oo. Maganda yan, Sir Alfred, parating natin yung mensahe ni Manong Chavit. Yes po.
Maganda yung sinasabi ni Bob Chavit, dahil kasi nagtanong na rin po ako sa Land Bank at DBP kung tutulong kasi po yung local government. Unang-una malaki po ang kanilang malaki ang kanilang magagawang tulong dahil pagka government to government kasi yung loan at itutulong sa mga operator sa kanilang constituents, sa kanilang syudad, unang-una mas mababa pa po ang interest pagka syudad ang uutang o bayan ng utang sa government bank. Kaya ito napakaganda yung sinabi ni Mano. Magsimula dito sa GIP. Sa susunod i-develop din natin yung mga tricycle. Ganun yung talagang plano ni Mano. At saka hindi lang jeep. At ang gusto ni Mano, dito na gagawin lahat ng service center natin, lahat ng mga ating mga central terminal, yung garahe. Sinabi ni Manong, basta may permit ng city government para makabawi tayo, yan ay lalagyan na solar electric charging station. At saka Manong, di ba, yung nakita ko yung design Ito, jeep talaga, hindi ba sa Pangulong Boy, Director Benedict. Kasi yung mga lumalabas, di ba, flat naman. Di ba, ang talagang typical na jeep may nguso, di ba? Jeep talaga. Okay, at napakilala na rin natin, nandito na rin ang Chairman ng National Center for Commuter Safety and Protection. Walang iba kundi si Ma'am Elvira Medina. Ma'am, magandang umaga po sa atin lahat at lalo-lalo na sa mga samahan. Salamat po sa inyong invitasyon dito sa National Press Club. Aming pong organization ay nangangalaga sa 61 million commuters sa buong Pilipinas. Meron po kami chapters mula po sa Apar, Cagayan hanggang sa Sultan Kudarat at sa gitna pa. Sila po lahat ay nakamatyag sa takbo ng ating mga pagbiyahe. Nagpapasalamat po ako kay Governor Singson dahil naisipan niyo po na magawa ng isang sasakyan na environmental friendly, commuter friendly, and commuter safe. Ako na po magsasabi dahil nakasakay po ako dun sa kanyang sasakyan nung siya ay nagkaroon kami po ng conference sa Clark. Nakasakay po ako doon at naramdaman ko po kung paano ito napaka-komportable po. Hindi tayo parang mga manok na nag-aamoy ng puwet pag umakyat at lumalabas. Malamig po yun at saka hindi po tayo makakasimot ng pollution pagka nandun ka na sa loob. Yun po ang mga kaibigan nun. Yung pong kanyang mga upuan, talagang pong yung tinatawag na ergonometrically correct. Yan, ergonomics Opo, ergonometrically correct. May iwasan po yung awkward posture, Malamelsi. Hindi po tayo makukuba. At may emergency exit po, safe. At saka, inikot po niya kami noong driver sa Clark. Hindi po ito yung uyug-yug. Maganda po at para kang nakasakay sa kotse pagka nakasakay ka doon. Yun po ang kaibigan. At yun pong mga pasahero, habang nasa loob ka ng jeep, wala kang maamoy na puso. So, ma'am, hindi mayuyug-yug. Baka daanan na yung pantay kasi sa Clark. Kung dito sa Metro Manila bako mga daanan dito. Ay, tanong na po natin siya sa mga LGU. Pero, mayroon pong mga sasakyan na kahit po pantay ang dinadaanan, prasong maliit na stone lang, tatalsik magandang klase siguro yung gulong. Hindi, maganda. Sakyan na lang natin mamaya, direct. Ano mo doon yung shock absorber? Okay. Suspension, tsaka yung shocks. Kompleto po, opo. At saka hindi ka mapupuntog dahil tama po ang taas. Okay, sasabihin sa'yo, paano sabi? Yung advantage ng electric vehicle, maiwasan na magkasakit ang kababayan. Dahil wala na silang maamoy na usok. Doon kakasakit ang ating kababayan. Very comfortable. So, yun po. So, ibig sabihin talaga? Kung ayaw tumulong, ang ganda sana kung tutulong ang nasyonal. Kung hindi makakatulong nasyonal, hindi ko sa mga local officials na sila na tutulong, mga mayors dito sa Metro Manila and other local government sa ibang probinsya,
maganda kung sila nang tutulong para tayo lahat tulong-tulong sa problema ito. Parang Chavit, ngayon pa lang, sinasabi ko, ang National Center for Computer Safety and Protection, ini-endorse po natin sa buong Pilipinas ang chip ng mga computer. Kung kayo po ay nagmamalasakit sa inyong mga computer, sa iba't ibang lugar mula sa Apari hanggang Hulo, kung mahal nyo ang inyong computers, ang inyong mamamayan, ito po ang sagot. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Nelvin. Siguro, buksan na natin yung ating floor para sa ating mga magtatanong ng media. Again, magpakilala at entity po. Entity, yeah. Good morning po. Pakilala lang po yung mic po. Thank you po. Thank you, Paulo Fred. Ito na lang. Hello. Wala. Ito na lang po. Nakasan ko na lang po yung headset ko. Hello. Oh, yan na lang po. Isang mic. Ayan po. Good morning po sa inyo po lahat. Lalo na po sa members po ng official po ng NPC. Kaya of course sa ating pong guest, si Governor Chavit Singson and kay Palando po at kay Madam. Ang tanong ko naman po is regarding nga po dun sa yun nga po nabanggit po ni Madam, safetyness. Diba po? Ito po ba is meron, yung mga driver po ba at saka conductor, meron po ba itong proper training about sa safetyness po ng passenger? And at the same time po kasi, nagkaroon po kasi ako ng aksidente with regards to the ski jeep na kung saan, dahil sa sobrang siksikan at sardinas na po, going to monumento po kasi kami, nataganan po yung fire extinguisher. So, umusok po siya. And ang nangyari po noon, nagkaroon ng stampede, panic. And isa po ako sa nasaktan po doon at nadapa. So, kaya lang, napansin ko po doon sa driver at saka doon sa conductor, nakatanga lang. Yung driver, siya pa ang unang-una pong lumukso. Siya yung unang-unang tumalo. Yun naman pong conductor, nakatingin lang po dun sa mga nagpapanik pong passenger. Sana po meron po sana kayong parang training about safetyness para maiwasan po natin yung ganong. Ako po, sa kami po sa National Center for Computer, kami po ay recognized trainer tungkol sa safety in driving. Yung computer safety and protection, itinuturo po namin pati po ang first aid. Yung pong pag-iwas sa sakuna at kung may sakuna. Lahat po itinuturo namin. Marami na po kami naikot na mga cooperatives na sumailalim po sa aming pag-train. Mula po sa pag-inspeksyon ng iyong sasakyan bago umalis, kasama po yan, sa tamang gulong, tama ba yung hangin, at lalo-lalo na sa mga brake at saka yung kanilang mga iba't ibang mechanism. Mayroon po kami itinuturo na ganyan. May checklist po na binibigay ang mga gas company na kasama namin para sa ganun, masiguro po namin na yung mag-undergo sa amin ng training, hindi lamang yung mechanical driver, kung hindi po compassion sa mga nasa kali at nakasakay sa kanya. Yun po yung itinuturo namin. Okay, at saka isa pa ho, ay napag-usapan na namin dumanong yan dahil nauna-una ho, bago natin palabasin po yung driver, talagang na-lecture na po tungkol dito sa makabagong sasakyan. At saka isa pa po, meron pong ibinibigay po na training ng LTO bago pagkuha ng lisensya ngayon, at ganoon din ang kabilin-bilinan ni Chairman Bigor na kailangan ho ay yung mga driver natin na ilalagay dito ay master na po nila yung mga regulations sa kakalsadahan. Ganoon po ba? At saka po nga po pala ito, suggestion ko lamang po is yung kung saan ang fire extinguisher, dapat po yan po ay nakakabit sa dingding ng e-jeep. Kasi yung napansin ko po kasi sa mga e-jeep po ngayon, wala pong offense man po sa mga operators dito or drivers. Is nandun lamang po sa sa may unahan, nakababa lang. So pag
syempre, minamaximize ng operator yung upuan. So pag naupuan yun ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng panic. Umusok siya, natagalan yung panic. Makikita niyo po mamaya pagbuka natin ipapakita ko sa inyo yung pong tinatawag na safety ng sana binabanggit ni Ma'am LB, mayroon po tayong tinatawag na emergency exit na pintuan. Hindi po allowed yung babasagin mo yung salamin sa bintana at doon tatalon yung buntis. Hindi pwede po yun. Kaya tingnan nyo ho, ikumpara nyo ho doon sa lahat ng lumabas na. At saka itong ilalabas natin ni Manong Chapit, talagang sinunod niya po yung dating pintuan sa likod ng jeep natin na sa ngayon ay yung traditional sa likod. Ginawa po namin po yun ni Manong na yun po yung emergency exit. Hindi po yung basagin mo yung salamin para doon tatalon ho yung bata o senior citizen. Hindi ho. Talagang sinunod namin po yung tinatawag na International Engineering Specification Standard. Yan, no? May emergency exit, no? Sa ibang hindi makarelate, pwede, halimbawa, nagkaroon ng fire exit din yun. Last question na lamang po, no? Kasi regarding po dun sa sinasabi po ninyo, Bob, na ito po ang solusyon sa ating crisis po sa ngayon. And at the same time, paano po natin makukumbinse ang may mga sariling sasakyan na mag-commute po o gamitin ang EG po ninyo at maraming salamat po dahil ito po ay isa sa magiging solution sa ating problema po sa ngayon. Kasi alam niyo naman po, syempre po pag mayaman, hindi po magko-commute. Paano po natin sila makakonvince? And isa pa po, sabi po ninyo kanina nasa 42 ang ilalabas niyo po kung sakaling mag-okay na, di ba po? Sa ngayon po, ang problema po natin sa traffic, napakatindi. Ngayon, yung GSM taxi, pagkakaalam ko po is 3,500 units na ang pag-aari ay Vietnamese. So, paano po yun kung additional 42, lalo po tayo magta-traffic po nito? Ano po magiging solution po natin dito? Salamat po. Napakaganda yung sinabi niyo po, ma'am, kaya mas maganda siguro makita niyo po yung nandiyan na jeep na yun, natapos na. At yan ho ay hindi naman namin sinasabi na 100% yung satisfaction ng ating mananakay. Kaya nga ho, patatakbuhin na natin po yan para makita na natin kung ano pa yung mga development na pwede pa natin ayusin. Kaya yun pong sinasabi ho na mayroong fire extinguisher, totoo po yun. May minsan ho, yung driver, naman niya alam kung paano gamitin yung fire extinguisher, di ba ho? Kaya ito hong ating gagawin po, ay susundin namin po yung talagang safety program for public transport ng Pilipinas. Okay, next, Sir Fred. Sir Fred. Hello po. Bilang operator ng jeepney, may problema kami. Kasi inisip ko, kapag kukuha ko ng electric, tanggalin ko yung luma. Problema kayo yung sinasabi ni Apo David na araw-araw magbayan. Kasi sa amin sa Bulacan, mula Santa Maria, papunta ang may kawayan. 4 na munisipyo po yan. Swerte ka kapag makakompleto ka ng 4 na araw dahil puro huli bawat munisipyo. Puro huli. Yung pipila ka paghapon para kukunin mo naman yung lisensya mo. Problema ngayon naisip ko, kukuha ko. Ano araw-araw na pagbayad mo? Problema po yun. Kaya po, paano kayo makatulong LTAP dyan? Para yung traffic management huwag pagkakitaan ng LGU na nagiging perwisyo na sa mga jeepney. Naranasan ko rin, sumawa rin ako dito sa Manila. Pinahinto ko yung isang jeep na bumiyahe. Pasko. Bawat kanto may traffic enforcer at police na Tapos kapag 3 sila, hindi pwede yung 20 lang, kailangan 3 20. Kapag speed yan umara sa'yo, 100 ang hinihingi. Kaya makakaroon ko lang ng picture sila. Yung systemic po kasi ito, paano kayo makatulong si Apo David pa sa LTAP na huwag pagkakitaan yung jeepney.
sa kalsada. Kaya ito na normal na bibiyahe at huwag magkaroon ng mga photo boys, tapos pagkakatihan ng mga traffic official yung kita, tapos pumunti yung budget ng munisipyo para sa traffic enforcer, kaya kailangan nilang kumita ng 10 na huli isang araw, tapos photo boys na isusunod. Yan lang po yung ano. Masagot ko lang, yung kung inano nyo na talagang mangungutong po, dekada na po yan, sir, yung problema natin sa pangungutong. Kaya yan ho yung problema namin, na ultimo ngayon, barangay Tanod ngayon, ay marunong na po mangutong dahil nga po, yung e-tricycle, di ba, yung e-trike na pumapasada, ang nagbabantay ngayon po ay bantay bayan na ngayon ho sa mga iba-ibang mga mall. Kaya tawag namin doon, huwag naman sana magagalit dahil maraming matitino na bantay bayan. Ang tawag namin doon sa bata ni Barangay Kapitan na nagbabantay ng mga bantay bayan, ang tawag namin sa kanila ay bantay bayan dahil sila na po yung dispatcher ng mga illegal. Ganon din po doon sa mga kapulisan. Masakit po yung sinasabi ko, pero napakarami natin ginagalang at sinasaluduhan na pulisan, na mga kapulisan. Minsan ho, tabi pa nga ho ng presinto yung terminal ng mga kulurong na UB Express puno. Pero hindi ho nanguhuli. Kaya ito ho, talagang matagal na namin, isinulat na namin po ito sa mga previous pa na sekretary ng DILG. Kaya po yung sinasabi nila ho, na hinuhuli daw yung mga mangungutong, inaalagaan po yung mangungutong dahil mayroon daw po boundary yan. Kaya nananatili yung mangungutong dahil jeep operator din po ako. Kaya alam ko ho yung style ng mga mangungutong. Kung minsan ho, pagdating ng medyo madilim na, hindi na ho nandun na nag-ayos yung traffic, kundi nag-aantay na mag-violate para ngayon parahin ng isang mangungutong. Basta ho wala ho sa tamang lugar yung isang enforcer, picturean niyo ho. At yan po yung sinasabi ni Secretary John B. Crimolla. Basta wala sa lugar, picturean niyo ho. Dahil doon po nag-aabang po na makukutungan. Marami po, hindi lang dito sa Metro Manila, buong Pilipinas po yan. Kaya sana ho pagtulong-tulungan natin dahil itong programa ni Manong ngayon na jeep na aircon, ayaw niya ho yung kukutungan dahil may obligasyon na babayaran araw-araw. Okay. Isa pa, yung transport group, huwag po tayo mag-overload dahil hindi na baterya at saka aircon kung overload. Yung tama-tama lang. So, may limit lang talaga hanggang doon lang, no? Yung damage. Overload, hindi na baterya noon at saka na rin ang aircon. Performance. Okay. Okay, question? Next, may alamang mababa tayo inaayos na yung sasakyan. Sir. Mga hanggang ilang question pa kaya, Pete? Kahit na 3 na lang. Pila na lang, sir. Okay. Teka muna, paalala lamang kasi may nagre-react nung sinabi ni na masama kasi import the boys. Pero dahil gender equality, meron din kasi import the girls. Yun? Yan, paalala lang. Question po, may nanda po dalawang question. Kay Doc, tsaka kay Karat Alando. DCFE po, Felix Laban. Meron po, Doc, kayo po yung proponent nito, pangunahing proponent na itong programa na ito. Mari po ba ninyong linawin, i-clarify po kung alin ang sasagutin ng private sector at alin ang responsibilidad ng gobyerno, lalo na sa long-term funding ng living charging subsidy at zero interest, mahulugan, at paano ninyo masisiguro na maging sustainable po ito? Una ko na lang sasagot yung pong tinatanong namin kanina, kailangan yung pong mga garage nila ay mayroong permit para makapaglagay tayo ng structural na charging station. Ganon din po yung central terminal na yan po ay mapahintulot ng city government or municipal government para po legal na makapaglagay tayo po yung sinasabi ni Manong na libre na charging station, na solar charging station para makabayad kayo ng maganda. So dito ho sa mga problemang ito ay kailangan natin po na mapag-usapan. Hindi ho basta-basta lang na kung gusto nyo nang kumuha,
eh makakuha na kayo. Mayroon po tayong requirements. Kaya ang gagawin namin ay magkakaroon po tayo ng training seminar. Sa opisina, paano ma-avail, paano yung proseso ng dokumento sa gobyerno. Dahil kasi meron pong pinaprocess na subsidy ngayon manong na naprobahan ay 400,000 para sa electric vehicle na jeepney. Kaya 100,000 units. sa yan o, gagawin natin po yung road safety program natin na training. O katulad ng defensive driving. Yung defensive driving, talagang ilalagay natin po yung doon sa mga requirements. Kaya ngayon total naman, ipapakita pa lang naman natin dito at sa susunod na linggo, pag nakuha na namin yung permit para makapaglibreng sahay, ay kailangan na namin na matapos muna yung proseso. Kaya gusto lang namin na makita nyo na nandito na ang industriya ng buong sambayanang Pilipino na public transport ng jeepney ay sinunod na natin yung tinatawag na PNS compliance. Kaya ito ay natutuwa kami dahil sinertified na po ng DOTR at inaccept na po ng LTFRB. Kaya tayo po ngayon ay ipapakita na natin sa madla para makita ko kaya nandito. Nagpapasalamat kami sa mga transport sector na nandito, mapapanguluan, chairman ng kooperatiba nandito, para sa ganoon makita na nila na yung kanilang mga itinapon noon na mga jeep nila na pinalitan ng minibus, hindi na po minibus ang ipapalit nila. Yung pong magpapalit ngayon na gusto yung jeep na po na talagang standard PNS compliance. Yan. Philippine National Standard. Pangalawa po ang question ko po. Bilang operator driver din po ako. Sa pagpapatupad po ng programang ito ng consolidation, ano po ang malinaw na garantiya po ninyo sa mga independent driver na hindi makakasabay? Paano nyo masisiguro hindi sila maiiwan o tuluyang mawawalan ng kabuhayan? Yung mga pag-consolidate kasi ngayon yung mga nagsasabi na naiiwan po sila, ito po yung mga driver na suwayin, ayaw mag-training, ayaw mag-seminar. Pati pagkuha ng lisensya, halimbawa nahuli, mangungutang ng 5-6, tutubusin na babayaran niya, pero yung seminar, yun po yung pinapariglo nila. Kaya ayaw namin yung mga ganong klaseng tuber na nagsasalita, daldal ng daldal, hindi totoo yan, umutang ka ng 5-6 na lang, bayaran mo na lang. Ayaw namin po yung mga klaseng driver na gano'n. Ang gusto namin, yung gustong mag-aral, gustong mag-training, mag-seminar, at sundan natin po yung batas trapiko sa kalsada. At paggalang sa pedestrian, paggalang sa kaparehas ng motorista, hindi namin kailangan dito yung driver na suwain. Siguro dagdag natin kala yung gustong magbago. Salamat po. Okay, thank you. I-recognize muna natin yung dating presidente ng National Press Club, si Yusek Paul Gutierrez, nandito rin. Baka may katanungan ka, partner ko rin sa Flash TV. Yan. Grabe yan. Okay. Okay, next. Magandang umaga po. Ang Walter Lanusa sa Ronda Balita, Pilipinas. Ang katanungan ko po ay kay Governor Luis Chapi Singson. Okay lang. Kay Palando. Sir, good morning, sir. Honorable Governor. Ang katanungan po ay ibang negosyo niyo po, one of your business is transportation. So, napag-iiwanan na ang Pilipinas sa Asia sa transport system. So, bakit wala pa tayong monorail sa bullet train? So, sana maisip nyo na mabuhay yun. Wala pa nakapag-isip. Pero si Presidente EDM, yung subway magagawa na ng 2031. May plano po ba ang LCS Group of Company na magkaroon tayo ng monorail transit sa bullet train? Yung mga project na yan, nung araw pa, program, they were na-implement yung survey. Now, ngayon, bumagsak na ang foreign investment. So, huwag na tayo ubasa sa mga ibang investment sa ngayon. Dahil talagang sobrang bagsak ng ekonomiya natin dahil wala ng foreign investment. Kaya ako, tulong-tulong na lang. Kung walang may tulong nasyonal, kung tayo sa lokal, makakatulong na siguro si Mayor makakatulong yan. Yung mga ibang mayor na gusto tumulong
last question po. Okay, so mabilis na lang. Sige, last. Hindi niyo po nakuha yung Miss Universe, no? So may plano mo ba ang LCSU na magkaroon ng sariling pageant? Kasi marami sumusuporta sa iyo na pageant fans, sponsor, donor na susuporta sa yung bagong international pageant na world class. Sana magkaroon tayo makaproduce ng maraming beauty queen. Binibili natin pero di mabili dahil yung kaya nabili magtatago. May kaso. Sana magkaroon tayo ng sarili. Okay, hinahanap pa. Araw-araw makukuha rin natin yun. Okay, at bigyan na natin ang final message si Manong Chavit at medyo Good morning po. Ito po yung hapon ko lang. sige, mabilis na lang. Tapos nyo, ma'am, wala na. Kasi nagmamadali na yung baba. Opo, mabilis lang. kasi nagtanong regarding sa transport. Good morning po, Manong Chavit. Go ahead, question. Salamat po. Ang katanungan ko po ay ganito. Ito pong transport na 42 po na maging libre po siya sakay. Gusto lang po malaman ng manunood kung ano-anong lugar ang kasama. Pangalawa po, sir, itong paggawaan po ng... Ma'am, nandito na lang po sa papel. Ito na lang po, sir. Ito po ba ay made in the Philippines? Itong mga gamit ang sasakyan, mabilis lang po ba ito mabili? Or gaano katagal ang lifespan niya? At kung kailan po ito magkaroon ng paggawaan? Okay. Sige. Meron rin maintenance dito sa Petro. Usually, Bob, ang tinatanong din niya, Manong, yung gaano itatagal nitong jeep na to? Halimbawa ba, parang pag-brand new, di ba? 5 years, yung regular natin. Itong jeep pa na ito, gaano katagal? Basta kung kasalanan ng kumpanya, sasagutin namin. Kung kasalanan ng driver, hindi na yung masasagot yun. Sa mga incident. Okay. Bigyan na natin ang final message si Governor Chavit Singson. Yeah. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin at yun lang po pakiusap ko, sama-sama po tayo tulong-tulong dito dahil tulong lang po ito. Wala pong nagpapautang ng walang down payment. So, tulong ito. Ang hinihingi ko lang na tulong, magbayad on time ang mga driver para may suporta ako sa mga susunod na gagawin ko mga electric vehicle. Kung hindi ko matutulungan yung mga iba. So, yung lang po pinusap ko, matuto tayo na may isang salita. Kung sinabi nyo magbayad kayo na araw-araw, kailangan magbayad sila araw-araw. Kung hindi ko maitutuloy itong pagtulong ko sa ating mga kababayan. At hopefully, kakasapin ko rin yung mga mayors na tumulong kung saan man na nangailangan ng sasakyan. Sigurado ko na request Metro Manila kay Mayor Isko ang mga tulong yan. Kakasapin ko rin para tumulong. Okay. Salamat, Kalando. The final message. Okay, maraming salamat. Ang pag-iusap lang mo ng inyong lingkod po ay sana ko tangkilikin natin ang sariling atin dahil po ito ay bubuhayin natin ang ating sariling transport industry. Unang-una ho ay ang manggagawa dito, Pilipino. Ang sasakay, Pilipino. Ang mamumuhunan, Pilipino. Ang kikita, Pilipino. Ang makikilala sa buong daigdig, Pilipino. Kaya yan lang ho, mga kababayan, na ang ating tinagurian na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, huwag sana natin isulat sa tagiliran ng minibus, na modernized jeep yung minibus. Katangahan po yun. Salamat po. Okay, thank you. At syempre, yung... At teka, meron pa kulang. Ang garantor ay Pilipino. Si garantor. Okay, at bigyan din natin ng final message. Si Ma'am Elvie Medina. Ma'am. Nagpapasalamat po ako sa programa ni Dom Chavit at Calando sapagkat nakita po nila ang matinding pangangailangan ng ating mga commuters sa safe at affordable public transport. Wala pa pong nakapag-isip ng ganyan na gawin on their own. Lahat po kailangan gobyerno ang gagawa. Ito po, private effort po ito. Kailangan, palakpakan naman po natin.
dahil naisip nila yung talagang pangangailangan ng taong bayan. Yes. Salamat po. Okay, at syempre pa, ang inatawan ng mga Manila LGU. Yes. Sir Alfred Akbayo. From the City Administrator's Office. Your message. Gov, maraming salamat po sa initiative po nito. Tiyak po makakatulong po ang programa po ito para po sa ating, hindi lang po para sa operators, pero po sa mga communities. This again, ito po ay isang welcome po. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat, Sir Alfred. Okay, at ilan natin lang lahat. Yung mga gusto magtanong, alam mo, nabitin kayo sa mga kapatid natin. Direct. Yun lang, yung mga gusto pa magtanong, sorry, kasi kailangan natin punta yung pinaka-highlight. Ayayan natin lang lahat na bumaba at nandun yung pinagmamalaki nating jeep, yung modernong jeep. Maraming po salamat. Again, maraming salamat sa ating mga sponsors. Ang Tinapayan Festival, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR at ang Chinese Philippine Business Club. Salamat. CS Group of Company. Yes, syempre. Thank you. God bless. Tapos makorpahin muna natin yung mga buwa. Dito muna tayo manong kadali. Paano? Ano yung malaking boss, yung mga magko-cover dito tayo para maganda ang gulo natin. Doon na lang tayo. Doon tayo, boss. Hindi, doon na lang Manong tsaka si dito kayo, Manong. Saan kayo? Maiwan kayo dito. Dito lang po kayo, tapos nakatingin na lang sa inyo. Kasi doon ang coverage natin, brother. Para kita. Tayo, move. Dito tayo. Dito naman yan. Dito tayo, wala sapaw. Kapatid, dito tayo lahat. Atras na lang. Brad! Kapatid! Oy! Doon kayo. Doon para ano? Wala sa pawan. Doon lang. Ayun yung linya para para kita lahat. Oy! Nasaan si Kalando? Kasi siya. Kalando. Ayan. Sapaw kami, atras. Sapaw, oo. Ang pasyon. Atras. Pagkataas na ito, pinadalang pagkain ni Manong. Atras muna kayo mga kapatid. Wala tayong mga kapatid. Dito tayo, doon lang tayo sa linya para kita. Oo, kasi yun. Sap-sap tayo. Atras lang tayo, mga kuya, mga kapatid. Doon tayo para ito linya natin. Para kita lahat. Ayan, maganda. Okay na po na lahat. Oh, the rescues. Aray ba? Ayan. Ay mga bata. Sige. Bibi. Alfred! Asa si Alfred? Si Alfred, wait lang. Wait lang si Alfred. Sino huwag ko na paghintayin? Dito na si Manong Chapit. Hindi na kaya. Ang init. Hindi na kaya. Mahina na. Init. Mahina na ang katawan. Dali siguro 5-5 tayo, kuha lang tayo 5-5 para hindi magsiksikan. Parang siksikan. Oh, una ka na. Isa. 5 lang, dalawa. Kailan ito lamin yan, no? Tsaka nakakatayo ka na maayos, ha? Pwede bring in, ha? Wala tayong bayan. Oo, bring in, Manong. Bibig na kaya. Oy, yung tape lang, ha? Manong. Malunas pa doon. Sa lunes, malibre may bayad kayo. Thumbs up. Manong, thumbs up daw. Shot first. Thumbs up na.
Ano po kita yung Tamoros? Nalaikot ba? Magkano ba masahe rito? Ang ganda. May Comfortable. wifi ba ito? May wifi? Pero makapasok yung iba. Paano makapag-picture din yung iba? Ilabas mo kaloy. Sabon mo rin kaloy. Picture na picture ah. GNN, anong oras pa area? Baka hindi umerin. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Ano yan? Nakalive ba yan? Baka hindi nakalive yan. Dali, pababayin nyo muna yung GNN. Pababayin nyo muna. Doon tayo mga kapanangalan sa taas ko pagkain na pinanoto ni Manong. Okay. Ako naman. Hindi yung makaano. Konting smile naman dyan. Baba naman kami. Sige, Yus. Para makakita. Ilan doon? Okay, okay. Picture lang. Parang hindi mainit. Meron naman tayong lista. Okay. Tara. Bababa na. Picture lang. Bababa na. Bababa na. Okay na ako. Doon na. Saglit lang. Doon na lang. Anong? Sadali ako. Kayo yung nagdadrive lang. Okay, parang kulang kayo. O doon sa harap na. Sa harap lahat. Samano ka, Lando. Dito ka sa... Ikaw ang konduktor. Ayan. Ayos ah. Okay. Singin lang. Yun! Ayun pa, meron pa doon na yun. Huwag yung takpan yung camera. Ayun, no. Okay, okay. Thumbs up tayo, Mano. Manong, tingin dito Manong. Okay. Manong, isa pa Manong. Kalando, tingin. Kalando. Manong, ito. Manong. Manong, tingin dito. Yun. God first. Bismon! Sa dami na siya ako hindi... Okay, so yun mga kaibigan, sa oras na alas 10:58 po ng gabi, Philippine Standard Time, yan po ang ating napanood, no? Napakinggan, dyan po sa isang gawang Meet the Press Media Forum ng National Press Club of the Philippines. At yun nga po, yun, yung problema po ng ating mga transport group, no? Tungkol pa rin dyan, siyempre, sa mga ayuda na yan, at sinasabi nga nila, tulad ni ka Orlando Marquez, yun po, yung presidente ng LTAP, na kung noon ay inayos nila, no? Ginaya nila yung ikang nilabas nila ng Makati City na jeep na aircon. Nako. Maganda sana. At bago tayo tuloy ng tapos, maraming salamat kila Marilyn Lagura, ang lokal na panghulo dyan sa Manabon, ngayon din kay Renato Arieta, si Paring Rene, na isa lang mayaman din, at Don, no, para si Isma, kapatid niya, na kung sa kagagaling lang po nila ng Marinduque. At ngayon din sa aking kabatchmate, si Boss Bernie Rada, no, ng May Kawayan, Bulacan, at kung saan po ay ito po yung ating kabatchmate na may pagmamahal, no, may puso para sa hayop, at ika nga merong advokasya. Muli, maraming salamat po kina Ma'am Cindy Luna Salim Castillon, at iba pa natin mga tropa, sila Kuya Julius Miguel Saludes at si Kuya Toto Max Sakdalan.
Muli, ako po yung naging kasama, naging katropa, naging kasangga, naging kabarangay, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas, payapang magdamag. Magandang gabi po. The person named in the search warrant was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa Yung Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ibinagpalit? Niloko? Ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Share dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.